Dahil dito sa mga injuries na nangyayari dito sa lineup nitong Reynolds Shine Elasto Paintes, mukhang handa na silang pumasok sa isang trade kasama itong Barangay Ginebra at itong Converge Fiber XLs. At mukhang ang mangyayari dito, baka itong Barangay Ginebra makuha na dito sa Converge Fiber XLs ang big man na si Ben Phillips at yan ang magiging sentro, backup center ni Coach Tim Cone para kay Japet Aguilar. Samantala naman kapag nakuha na yan ng Barangay Ginebra dito naman sa Rain or Shine, makukuha nila itong si Ben Adamos plus yung first round draft pick ng Barangay Ginebra. Yan talaga ang hinahabol nitong si Coach Yeng Giao. At pagdating naman dito sa Converge Fiber XS, makukuha nila itong si Leonard Santillan ng Rain or Shine. Sa ngayon, para dito sa mga titingin sa ganyang trade, hindi naman malulugi ang tatlong kuponan. Ang Barangay Ginebra, makukuha na nila yung backup center na kanilang ginagamit. Ito si Ben Phillips, hindi naman natin masasabi na yan ay heavy scorer. Pero yan ay mahusay sa rebounding at sa depensa. At yan lang naman ang hinahanap ni Coach Tim Cone sa magiging backup ni Japet Aguilar. Ang kinakailangan lamang niya ay yung tatao dito sa loob kapag si Japet ay nagpapahinga sa bench. Magagawa yan ni Ben Phillips sa height nito na 6'7", at ito ay mahusay at yung iba yung kargado ng katawan nito. So kayang-kaya niya makipagbanggaan doon sa iba pang players. Kaya sa tingin ko babagay dito sa lineup ng Barangay Ginebra si Ben Phillips, lalo na kung siya ay magiging backup nitong si Japet Aguilar. At sa tingin ko, kung makukuha niya ng Barangay Ginebra, pwede na nila siguro i-trade itong si Isaac Go. Kapag nangyari kasi yan, meron ka ng Ben Phillips at Japet Aguilar sa center plus itong si Troy Rosario at si Jamie Malonzo sa power forward mo. Pwede na nilang i-trade itong si Isaac Go para sa isang draft pick o di kaya naman po pwede nakaparet si Arvin Tolentino. So sa tingin ko yan ang pwedeng gawin ng Barangay Ginebra kung sakasakali. Lalong lalakas yung lineup ni Coach Tim Cone kung sakali makuha nila itong si Arvin Tolentino. Ngayon naman, kung pagdating dito sa lineup nitong Rain or Shine, ang hinahabol talaga nila syempre yung first round draft pick ng Ginebra. Dahil alam naman natin ang Rain or Shine magaling kumuha yan ng mga players sa draft. At kapag mas marami silang first round draft pick, mas maganda yan. Ngayon, nakita rin natin na kung makukuha nila si Ben Adamos, iyan yung prototype big man na kanilang gusto. Dahil si Ben Adamos ay isang 3-point shooter, alam natin yan ang mga gustong big man. Itong si Coach Yeng Giao, tignan mo yung mga big man niya, halos lahat yan ay merong 3-point shot. So sa tingin ko, babagay itong si Ben Adamos dito sa lineup nila. Sa panig naman ng Rain ng Converge, kung makuha mo sila na Santillan, dagdag yan na wingman dito para sa kanila. Ang dami ng big men itong Rain or ditong Converge at sa totoo lang, baka nga makulangan ng playing time si Santillan dyan dahil sa dami ng mga players ditong Converge Fiber XS ngayon. Pero syempre, kung pakakawalan nila si Ben Phillips, gusto nila, meron sila makukuha na mahusay na kapalit. Kaya sa tingin ko, babagay itong si Leonard Santillan dito sa lineup nitong Converge Fiber XS. Dito sa ganito sitwasyon, sa tingin ko si Coach Tim Cone ay masasayahan sa ganyang trade. Dahil si Ben Phillips ay isang hardworking player. Nakita naman natin na kung naglalaro yan sa college, ganyan na talaga ang kanyang performance. Kaya babagay yan talaga dito sa Magnolia, dito sa Barangay Ginebra. At ang good news pa sa Ginebra, babalik na si Jamie Malonzo. Kung babalik na si Malonzo, lalong lalakas ang laro nitong Barangay Ginebra. At kung idadagdag mo pa si Ben Phillips, talagang magiging solido na yung kanilang front court. Kaya sa tingin ko, itong Barangay Ginebra hindi na magiging problema ngayon yung kanilang pagpili ng mga players dito sa kanilang lineup. So as it is, pwede nating masabi na itong Barangay Ginebra ay magiging isa na doon sa mga teams ngayon na gugustuhin talaga ni Francis Chua na manalo. At yung pagkuha dito kay Ben Phillips, yan ang magiging susi dyan. Ngayon, dito naman sa Rain or Shine at Converge, hindi naman sila madudugi. Dahil itong trade na to, makikinabang din sila dyan. At yan naman syempre ang siguradong dahilan kung ba't ito ay maaaprobahan agad ng PBA Trade Committee.